Dapat lang pala sa'yo saktan ka ng aso kasi masama kang tao. Anong tama na? Hindi kita titigilan. Feeling bayani ka pa, ha? Yan, dyan magaling ang mga kagaya mong bully. Hindi nyo naaalala ang mga taong inalipin ninyo, pero ang mga biktima, kahit kailan hindi kayo makakalimutan. Ay, ano ba naman tong si Dad? Kanina pa ako tumatawag sa phone niya pero hindi siya sumasagot. Kung sa bagay, hindi niya alam na pauwi ako sa bahay. Hindi pa rin nagbabago ang tsura ng bahay namin. Ay, naku, sobrang init. Tirik na tirik ang araw. Kailangan ko nang pumasok. Kanina pa ako nagdo-doorbell dito eh. Dad? Dad, I'm here! Surprise! Jella is here! Ay, kainis. Wala pa rin nagbubukas ng gate. Hindi ko naman masilip kasi ang taas ng bakod. Nandiyan na po. Ayun, mukhang may tao na. Huh? Bakit bata ako nagbukas ng gate? Ano pong kailangan nila? Sino ka? Bakit ikaw nagbukas ng gate? Sino rin po kayo? Tinatanong mo kung sino ako? Ako lang naman ang anak ng may-ari ng bahay na to. Ikaw, sino ka ba? Saka, bakit ang baho mo? Ang sangsang. Ang dami niyo pong tanong. Ano po bang gusto niyo unahin kong sagutin? Aba, ang bastos mo ah. Sumasagot-sagot ka sa akin. Nakala mo kung sino ka? Tawagin mo nga si Dad. Bilisan mo. Sino po bang tatay niyo? Si Gio. Sino pa ba? Si Tatay Gio. Anong tatay? Anak ka ba ni Dad? Hindi po, nakikitatay lang. Wow, feeling anak ka lang pala. Nasaan si Dad? Tawagin mo nga. Wala po siya rito eh. Balik na lang po kayo sa susunod. Hoy bata, teka nga, bakit mo ako pagsasarhan ng gate ha? Papasukin mo nga ako. Bakit po kita papapasukin? Hindi naman po kita kilala. Anak nga ako na may-ari nito. Bakit ba ikaw ang kinakausap ko? Teka, bakit ka ba nasa bahay ng dad ko? Nasaan ang mga katulong? Lloyd? Sino kausap mo dyan? Lola, may gusto kasing pumasok sa bahay ni Tatay Gio eh. Sino raw? Sino ba kayong dalawa? At nasaan ang dad ko? Ako po ay isa sa kasambahay rito. Katulong. Ganun na nga po. Sino po ba sila? Teka, ngayon ko lang kayo nakita eh. So, I assume bago nga lang kayo. Hindi niyo ako kilala eh. Kaya ako nga po tinatanong eh. Sira ulong bata ka, napaka-pilosopo mo. Hoy, gusto mo bang paduguin ko yung bibig mo, ha? Ay, Lloyd, umalis ka na nga dyan. Ako na makikipag-usap sa kanya. Pasensya na ho kayo sa inasal niya. Sino ho ba kayo at anong sadya niyo rito? Oh, come on. Magpapaliwanag na naman ako. Ako si Jelay. Daddy ko si Gio. Okay na? Pwede na akong pumasok, ha? Naku, pasensya na po. Wala po kasing sinabi si Sir na darating po ang anak niya. So, hindi ko pwedeng i-surprise ang dad ko? Kailangan ko pang magbigay ng pruweba para maniwala ka? Sige, pagbibigyan kita. Kukunin ko lang ang wallet ko. Ito. Picture ko yan kasama si Dad nung nag-graduate ako ng elementary. Ito naman nung kumain kami sa restaurant kasama si Mom. Pwede na ba yan, ha? Ay, oo nga. Mukha namang si Sergio ang kasama mo. Ay, oo, naalala na kita. Bakit? Magkakilala ba tayo? Kaklase ka ng apo ko noon. Naku, kung nabubuhay lang ang apo ko, magkasing tangkad siguro kayo. Nung pinag-aral ako ni Dad sa cheap na public school. Natatandaan niyo po ba si Vi? Siya ang apo ko. As if naalala ko lahat ng kaklase ko.
Nasaan na ba si Dad? Wala po siya ngayon eh. Nasa farm siya. Pasensya na po ma'am kung naghinala po ako. Kailangan lang po talaga namin ng... Please stop. I don't need an explanation. Just let me in. Ay, hindi ko po masyadong naiintindihan pero sige, pumasok po kayo. Ay, Diyos ko, dalhin mo nga itong maleta ko. Teka, bakit ang baho? Ay, naku, pasensya na po. Baka ako po ang naaamoy ninyo. Ako nga po pala si Donna. Ako po nga nag-aalaga ng mga aso ni Sergio. Ay, naku, up until now, obsessed pa rin siya sa mga aso. Ay, buhatin mo na nga to. Ay, naku po. Naku, ay, Ma'am Jelay, ang bigat po pala ng maleta nyo. Ay, sandali lang ha. Lloyd! Lloyd, tulungan mo nga ako rito. Opo, Lola. Lloyd pala ang pangalan mo. As in Lloyd na Mongoloid. Apo ko siya, ma'am. Pero hindi po siya Mongoloid. Normal po siyang bata. Whatever. Teka nga, bakit dinadala mo yung apo mo sa trabaho kung katulong ka talaga, ha? Si Sergio po ang nagsabi na isama ko po siya rito. Wala na rin po kasi kaming matirhan eh. Okay. So, orphanage na pala tong bahay na to. Ano raw, apo? Ha? Orphanage po, Lola. Ibig sabihin po, bahay ampunan. Si Sergio po nagpatuloy sa amin dito at hindi ho libre ang pagtira namin. OMG! Ilang taon lang ako nawala rito kung sino-sinong pangit na ang tumitira sa bahay namin. Tumabi nga kayo dyan! Dali nyo nga yung gamit ko. Init mangingitim ako dito. Lola, ako na po magdadala nito. Apo, salamat ha. Ano ba ginagawa nyo? Bakit binubuhat nyo ang maleta? May gulong yan oh. Kalad-karin nyo na lang. Ay, meron po ba? Ay, nako, hindi po namin alam eh. Tanga-tanga. Ewan ko sa inyo. Ay, nakaupo rin sa sofa. Nakakamiss naman ang bahay na to. Ma'am, saan ko po ilalagay yung mga gamit nyo? Sa kwarto ko, malamang. Hindi ko po alam kung saan yung kwarto ninyo. OMG! Nasistress ako sa inyo. Ilagay mo na nga lang dyan sa tabi. Mamaya nyo na lang dalhin. Ma'am, gusto po ninyo ng juice? Ipagtitimpla ko po kayo. Huwag na, no? Ako na magtitimpla kung gusto ko. Baka mamaya duran mo pa. Ilang taon ka na? Ako po? May ibang tao pa ba rito? Baka itong Vase ang kausap ko. Ilang taon ka na, Vase, ha? Ay, pasensya na po. 55 na po. Ha? Ano yun? Hindi mo po alam? 55 years old na po siya. Bakit kasi ginagawa niyong komplikado? Saka ikaw bata ka. Ikaw ba ang tinanong ko, ha? Sinasagot ko na nga po yung tanong ninyo, kayo pang nagagalit. Abang, bastos mo, ha? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Kayo po, ganyan din po ba kayo pinalaki? Lola, sigurado po ba kayong anak siya ni Sergio? Masama kasi yung ugali niya eh. Aba talaga, lumapit ka nga rito. Ang sarap mong batukan eh. Ay naku ma'am, wag niyo na pong patulan. Bata pa po yan eh. Pagpasensyahan niyo na po. Whatever. Anyway, nandito ako para magbakasyon. Anong oras ba darating si Dad? Naku, sa tansya po namin pabalik na po yun. Pupuntahan ko siya. Ay ma'am, hintayin niyo na lang po rito at baka kung ano po ang mangyari sa inyo. Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi ako madaling maligaw. 4 na taon na akong umalis sa lugar na to pero halos wala namang nabago. Kaya ko ng sarili ko. Walang alam ang ama ni Jelay sa biglaan niyang pag-uwi. Hindi rin niya alam kung paanong ipapaliwanag na alanganin siya makapagtapos ng high school dahil nasuspindi siya sa paaralan at pinalaya siya ng sariling ina. Puno ng iba't ibang puno ang halaman at farm na pagmamayari ng kanyang ama. Nag-aalaga rin ito ng baboy at mga manok. Bago siya makarating sa kinaroroonan ng kanyang ama, ay kinailangan niyang dumaan sa masukal na daan na marami ring puno at mga talahib na parte ng kanilang pag-aari. Lakas loob siyang naglakad, ngunit sa hindi inaasahan, mayroon siyang nakitang nilalang.
may malaking nilalang na nakaharang sa daan. Teka, aso ba yan? Hindi parang katulad lang ng aso. Ano ba yan? Pati rito mag-iisip pa ako. Ano ba yan? Pero hindi. Malaki at may pagkakaiba sila kumpara sa normal na aso. Anong klaseng nilalang yan? Kulay itim ang balahibo niya, tapos matulis sa mga tenga at mapupula ang mga mata. Ah! Hinahabol niya ako! Takbo na! Walang nagawa si Jelay kundi tumakbo dahil hinabol siya ng kakaibang nilalang. Sigurado siyang hindi normal na aso ang humahabol sa kanya. Muntik na siyang abutan dahil natisod siya. Mabuti na lang at muli siyang nakatayo at nakatakbo. Ngunit dahil sa pagkataranta ay muli siyang nadapa. Napasigaw siya nang makita na kakagatin na sana siya ng hayop. Pumikit siya, pero hindi dumapo ang kagat ng hayop sa kanya. Pagdilat niya, nakita niyang tumakbo na ito papalayo. Ay, Diyos ko, akala ko kakagatin na niya ako. Buti tumakbo na palayo. Jelay! Jelay! Si Dad yun ah. Dad! Dad, nandito po ako! Ay, Jelay! Daddy! Mabuti na hanap mo ako. Pinuntahan ako ni Lloyd eh. Ang sabi niya nandito ka raw. Sinundan ko po siya, Tatay Gio, kasi sabi po ni Lola baka maligaw siya. Dad! Inatake ako ng halimaw. Halimaw? Nasaan? Tumakbo na siya. Yung itsura niya patulis ang tenga, mapupula ang mga mata at maitim ang kulay. Kakainin niya dapat ako eh. Dad, natatakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Shh! Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Hindi ka masasaktan, ha? Pero sigurado ka bang halimaw? Kasi ang nakita ko itim na aso. Itim na aso? Hindi po, Dad. Alam ko ang itsura ng aso. Hindi ganun ang nakita ko. May pagkakahalintulad siya sa aso. Ay, halika na. Tumayo ka na dyan. Aalalayan kita. Hindi ka dapat pumupunta rito ng mag-isa. Paano kung hindi ka sinundan ni Lloyd at hindi niya ako nakasalubong? Baka higit pa dyan ang naranasan mo. Tara na, Dad. Bigla tuloy ako natakot eh. Kilala mo na ba si Lloyd? Apo siya ng tagapag-alaga ko ng mga aso. Nakilala ko na po sila kanina. Umuwi silang mag-ama. Hindi tuloy maintindihan ng dalaga ang kabang naramdaman niya nang makita ang halimaw na yon. Kauuwi pa lang niya pero yun kaagad ang naranasan niya. Ano, ayos ka na ba, anak? Medyo maayos na ako, Dad. Mabuti naman. Gusto niyo po ba ng maiinom? Kukuhanan ko po kayo. Ay, wag na, hindi ko kailangan. Mamaya marumi ang kamay mo, magkasakit pa ako. Jelay, huwag ka naman ganyan sa mga kasambahay natin. Nagmamalasakit lang siya. Nakakainis naman kasi. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng walang kasama na hindi taga rito, ha? Para alam nila kung paano ka tutulungan. May gumagalang mabangis na hayop sa gubat at kung minsan tumatawid dito sa farm natin. May namatay na pamilya nitong nakaraan lang. Namasakir sila at ang sabi, mabangis na hayop raw ang gumawa. Paano nakakatawid, Dad? Mataas naman ang bakod ng farm. Relax ka lang, anak. Ipapacheck ko yun para mapigilan natin. Anak, ano bang sadya mo rito? Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Di sana nakapaghanda ako ng mga pagkain. Urgent lang po ang pag-uwi ko. Wala akong natanggap na tawag mula sa'yo. Yung totoo, anong dahilan ng pag-uwi mo rito? Tumatawag ako sa'yo. Baka dun sa lumang number ko. Wala na kasi yun eh. Bakit ka ba nandito? Nagbabakasyon lang po. Hindi ba dapat may pasok ka ba ngayon sa school? Kasi po... wag na muna natin pag-usapan yan, Dad. Pagod po ako sa biyahe eh. Ako lang mag-isang pumunta rito. Nag-taxi lang ako papunta. Tapos ganun pang bumungad sa akin. Pwede ba magpahinga na muna ako?
Siya. Sige, magpahinga ka na ha. Ipapadala ko na lang ang mga gamit mo sa itaas. Thank you, Dad. Umakyat na si Jelay sa kwarto. Kinaumagahan, rinding-rindi siya sa tunog ng mga asong nagkakahulan. Padabog siyang bumaba. Bubuksan na sana niya ang malaking telebisyon nang bigla niyang marinig ang isang ungol ng aso na nagsimulang mahina ngunit palakas ng palakas. Paglingon niya sa kanan ay nakita niya ang isang maitim na aso. Naglalaway ito at nakalabas ang mga ngipin. Dahan-dahan na itong papalapit sa kanya. Napasigaw siya at nagtatakbo dahil sumugod ang aso. Naghabulan sila sa sala, kusina at maging sa pangalawang palapag. Nagpadaus-us siya sa hawakan ng hagdanan para makababa ulit. Hindi niya akalain na magagawa niya ulit ang madalas niyang ginagawa noong bata pa siya. Ngunit pababa pa lang siya ay dinamba na siya ng aso. Pagkaharap niya ay muling umatake ito. Rio! Tulong! Kakagatin niya ako! Rio, bumalik ka sa kulungan mo. Ay, anak siya ni Sergio. Huwag mo siyang kakagatin, ha? Rio, halika na! Ay, Diyos ko. Kakagatin niya ako! Ay, iha, huwag ka matakot. Lalo kanyang tatakutin kung mararamdaman niyang kinakabahan ka. Sinong hindi kakabahan? Kung nakadambang malaking aso sa'yo, ha? Lloyd, tanggalin mo si Rio sa ibabaw niya. Ginagawa ko na nga po. Ang kaso ang bigat niya eh. Nahihirapan po ako. Bilisan mo na. Layo mo na yun sa akin. Ang kupad-kupad mo. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tinatanong mo talaga kung ayos lang ako? Muntik lang naman ako mamatay dahil sa maitim at pangit na asong yan. Wala na po si Rio sa ibabaw niyo. Pwede na po kayong tumayo. Itinali ko na po si Rio. Hawak ko na po ang tali niya. Ikulong mo muna si Rio, Lloyd. Sige na. Buisit. Bakit may aso sa loob ng bahay? Saka, ilayo mo na nga yan. Ay, kinahulan pa ulit ako. Buisit na aso yan. Ay, ma'am, pasensya na po kayo. Aso po namin yan sa maliit na bahay kung saan kami natutulog na mag-anak. Sa umaga, pinakakawalan namin siya. Dapat hindi pinakakawalan ng ganyan ka-wild na aso. Muntik na akong kagatin yan, ha? Galit lang naman po si Rio sa masasamang tao. Ay, Lloyd! Ganon. So, ibig sabihin, masama ako. Ay, kulong mo na nga yan. Kanina pa kita inuutusan eh. Sige na, apo. Ibalik mo na yan kung saan siya nararapat. Kapag hindi sumunod, paluin mo. Halika na, Rio! Rio! Ano? Alisin mo na yan. Hindi ko po mahili. Wala ba security guard dito? Sino ba nag-aalaga sa mga asong yan? Ay, kami po ng apo ko. Ha? Paano mo napapasunod ng ganyan kalaking aso? Matanda ka na. Baka konting hila lang yan, tangayin ka na. Tapos kapag nadisgrasya ka, sagutin pa ni Daddy. Dapat sa gurang na katulad mo, nasa bahay na lang at hinihintay ang pagkamatay mo. Tulong! Hala, nakawala si Rio! Tulong! Hanapan na naman ako ng aso! Ay, Rio! Bumalik ka nga rito! Shit! Muntik na ako magip ng asong yun. Mabuti na kalabas ako ng bahay. Puro lang siya kahol mula sa loob ng bahay. Bakit hindi siya lumabas? Teka, bakit kakaiba ang mata ng asong yan? Lloyd, ikulong mo na si Rio. Dalian mo na! Anong klaseng aso yun? Ma'am Jelay, pasensya na po ha? Pangalawang beses na akong muntik makagat ng aso na yan. Tapos pasensya lang ang sasabihin mo? Makakarating kay Dad to. Mga irresponsable kayo mga tagapag-alaga. Dapat sa inyo pinapatalsik eh. Pasensya na po talaga, ma'am. Anong meron, Nanay Donna? Bakit ang ingin ni Rio? Kilala kong kahul niya eh. Alam kong siya yun. Kasi po... Dad! Jelay, bakit ka umiiyak? Dad, muntik na ako mamatay! Bakit? Anong nangyari? Kasi po, Dad, muntik na akong patayin ng aso na yan. Bakit? Ano bang ginawa mo para sugurin ka ni Rio? Dad, ganyan talaga ang reaksyon mo? Muntik na akong mapatay ng aso mo, I'm sorry, Jelay. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Bakit parang mas
mas importante pa sa'yo ang mga aso mo kaysa sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang naman malaman ang nangyari. Nanay Donna, ikulong mo nga muna si Rio. Dad, nakikinig po ba kayo sa akin? I'm sorry, may sinasabi ka ba? Yang matanda na yan, pati ang apo niya, ayaw ko po sila dito. Paalisin mo sila. Dahil sa kapabayaan nila, muntik na akong kagatin ng aso. Ano? Ay, Ma'am Jelay, pasensya na po. Kung natakot po namin kayo, hindi na po mauulit. Babantayan po namin ng mabuti ang mga aso. Nanay Donna, iwan niyo nga po muna kami. Ay, sige po, pasensya na po talaga, ha? Pasensya. May magagawa pa ba yung pasensya mo kung namatay ako, ha? Jelay! Sige na po, nanay. Ako na pong bahala sa anak ko. Dad naman eh. Wala ka talagang pakialam sa akin? Anak naman, pagpasensyahan mo na. Malamang nagulat din sila sa inasta ng aso. Hindi naman kasi agresibo si Rio sa mga tao. Maliban na lang sa mga gumagawa ng hindi tama. Dad, inatake po ako ng aso mo. Wala akong ginawang masama. Sigurado ka ba? Kilala kita, Jelay. Bata ka pa, hindi mo na gusto ang mga hayop. Baka sinaktan mo. Dad naman, magsisinungaling ba ako sa'yo? Binuksan ko lang ang TV. Hindi ka kasi niya kilala, kaya siguro ganun. Kahit sino naman, mapatao o hayop, kung may taong hindi nila kakilala ang pumasok sa bahay nila, talagang atake. Dad, 4 na taon lang ako nawala rito. Bakit nag-hire ka na ng mga katulong na madudungis at matatanda? Pinagtatrabaho mo pa ang mga ganong edad. Dapat sa mga yun, nagpapahinga na lang sa bahay nila at hinihintay silang mamatay. Jelay, bantayan mo yung bunganga mo, ha? Manang-mana ka talaga sa mami mong laitera. Ayoko sinasabi mo yun sa mga kasama natin dito sa bahay. Parang pamilya ko na sila. Hindi ko kukonsintihin yung pagiging masama ng ugali mo. Dad naman, nagsasabi lang ako ng totoo. Paano kung may kung ano mangyari sa kanya? Ikaw ang magpapagamot dyan. Saka totoo naman ang sinasabi ko Hindi na dapat nagtatrabaho ang ganung may edad na. Hindi kasi lahat ng tao kagaya ng estado mo sa buhay. Ang mga kagaya ni Nanay Donna, hindi sanay na walang ginagawa at kung hindi naman sila kikilos ay wala silang kakainin. Kaya mas mabuting nandito siya, nagtatrabaho. At least dito, ang trabaho niya lang alagaan ng mga aso ko. Kasama pa niya ang apo niya at ang anak niya. Oh, may anak naman pala siya eh. Dapat yun na lang ang nagtatrabaho. Hindi ko kayang may kasama mga pulubi sa bahay. Paalisin mo na sila rito. Sige na, Dad. Gusto ko sila rito, Jelay. Wala na silang matitirahan. Kinamkam na ng mga hayok sa kapangyarihan ng lupa nila. At saka, walang mag-aalaga sa mga aso ko kapag nagtatrabaho ako. Kung pahaalisin ko ba sila, kaya mong alagaan yung aso natin? Yuck! No! Oh, di ba? Nakakatulong sila sa akin. Huwag mo na silang intindihin. Kainis talaga. Itapon mo na yung mga aso mo, lalo na yung Rio na yan. Binigyan mo pa talaga ng pangalan, mga hayop yan. Ay, naku anak. Kuhang-kuha mo talagang ugali ng mami mo. Anak ka talaga niya. Dad naman, sino bang mas mahalaga sa'yo? Ang kaligtasan ko o ang aso mo? Hindi natin pwedeng dispatchahin na lang ang mga aso. Tsaka aso yun ni Nanay Donna. Mabait ang asong yun. Ewan ko ba kung bakit sila galit sa'yo At saka panlaban natin yan sa mga masasamang tao na gustong pumasok sa bahay natin. So, mas matimbang sila kaysa sa akin? Basta, hindi pwede. Kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis. Bumalik ka na sa mami mo. Grabe, mas importante talaga sa kanyang aso niya kaysa sa akin. Wala na ba talaga nagmamahal sa akin? Mahal naman kita, anak Pero baguhin mo yung ugali mo. Hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Sabi po sa quote na nabasa ko, no matter what, you have to love yourself. Kaya yun po ang sinusunod ko. Ang mga tunay na nagmamahal daw sa atin ay hindi tayo iiwan. Hindi sa lahat ng oras sinusunod ang love yourself na sinasabi mo, anak. Lalo na kung ikaw talagang may problema sa ugali. Tsaka, Jelay, nakatanggap ako ng text mula sa mami mo ngayon lang. Totoo bang suspended ka sa school mo? Hindi pa nga tayo tapos sa topic tungkol sa mga katulong mo tapos yan agad ang sasabihin mo sa akin? Puro ka nalang kalokohan, Jelay. Kailan ka ba titino, ha? At kasi kailangan ko pa magtapos ng pag-aaral, may ari naman tayo ng farm.
Sa akin mo naman ipapamana ang mga kayamanan mo balang araw eh. Anak, hindi ka sigurado. Ngayon pa nahiwalay na kami ng mami mo. Anong ibig niyo sabihin? Mag-aasawa pa kayo? Hindi ko masasabi yan. Alam nga naman siya lang ang lumigaya tapos ako hindi. 4 na taon din akong walang katuwang sa buhay. Kaya huwag kang pakampante. Isa pa, laitera ka pa naman. Anong ilalaban mo kung sagutin ka na may pera ka nga, wala ka namang utak at hindi ka nakapagtapos? At least maganda ako. Kaya kong kumuha ng mayaman lalaki. Ay naku po tong batang to talaga oh. Hindi mo dapat inaasa sa ibang tao ang pagangat mo sa buhay. Dapat nakadepende yun sa'yo. Dad, ayoko po talaga ng aso mo. Alisin mo na yan. Hindi ko siya pwedeng i-dispatcha. Ha? Rescue dog yun ni Nanay Donna. At mahal na mahal ko rin yung asong yun. Matuto kang makibagay anak, ha? Pwede ba? Huwag na yung aso pag-usapan natin kundi ikaw. Ha? Bahala na nga kayo dyan. Papasok na ako sa kwarto. Daddy! May halimaw! Nakatayo sa may pintuan natin! Halimaw? Saan? Dad, may halimaw! Jelay, wala akong nakikita. Hindi niyo po ba nakikita? Maitim siya at mapula ang mga mata. Ayun oh, nakatayo sa may pintuan, Dad. Natatakot po ako. Umayos ka nga, Jelay. Totoong tao yan at hindi mapula ang mga mata niya. Pagod lang. Ay naku, pasensya ka na Von ha. Naku nga pala si Jelay. Jelay, humingi ka ng tawad. Bakit ako magsasorry sa kanya? Mukha naman po talaga siyang halimaw eh. Pangit-pangit ng mukha niya oh. Jelay, tatamaan ka talaga sa akin. Ay naku, pasensya ka na Von ha. Ako nang humihingi ng tawad. Wala pong problema, Sir Gio. Oo nga pala, naayos ko na po yung kulungan ng mga baboy. Ganun ba? Maraming salamat, Von. Una na po ako. Siya, sige, salamat. Dad, sino ba yun? Bakit ang sama makatingin nun sa akin? Sinong hindi magagalit? Sinabihin mo ba naman na halimaw? Jelay ha? Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo. Mukha naman talagang halimaw eh. Ano pong gusto niyong sabihin ko? Maging mabuting tao ka naman. Ganyan ka ba pinalaki ng mami mo? Kung sa bagay, kuhang-kuha mo ugali niya. Dad naman eh, hindi ko kaya magsinungaling. Yun ako eh, direktang magsalita. Ano magagawa ko? Kahit makasakit ka? Parang wala lang sa'yo ah. Umayos ka, Jelay. Nakakaya sa ibang tao. Mamaya sabihin nila hindi kita pinalaki ng tama. Nagdabog paket ng kwarto si Jelay. Ang bakasyon na naisip niya ay bigla na lang naglaho nang dahil sa mga asong yun. Nagkulong sa kwarto si Jelay at kahit katukin siya ng ama ay hindi siya lumalabas. Nakatulog na lang siya sa sama ng loob. Kinagabihan, nagising siya sa ingay ng mga asong panay ang kahol at alulong. Saktong nauhaw siya kaya bumaba siya at pumunta sa kusina. Hindi niya binuksan ang ilaw dahil kabisado niya pa rin ang bahay. Kainis naman ang aso ni Dad. Kahol ng kahol, hindi na tumigil. Maalulong pa. Teka, ano yun? May bumagsak sa bubungan. Bahala na nga, nauuhaw na ako eh. Nasaan na nga yung ref? Ayun. Mabuti talaga at halos wala nagbago sa itsura ng bahay namin. Kabisado ko pa kahit walang ilaw. Wow! Ang dami pa rin pagkain sa ref. Bakit may mga alak dito? Si Dad talaga hindi na natigil sa bisyo niya. Wala man lang bottled water dito. Ayun, yun yung pitsil na may tubig. OMG! Anong klaseng nilalang yun? Namumula ang mga mata. Mga adik ba ang mga tao at hayop dito? Teka, yung aso na naman yata yun. Yan yung halimaw sa gubat. Paano siya nakapasok sa bahay? Hindi nga talaga siya titigil.
Nabasag ang pitsyel na hawak ni Jelay. Wala siyang magawa kundi ang tumakbo palayo sa halimaw na gusto na naman siyang kagatin. Habang tumatakbo ay nagsisigaw siya. Tila galit na galit ang itsura nito at kumikinang ang kulay pula nitong mga mata. Halos mawalan siya ng boses sa kasisigaw. Nakagat ng aso ang suot niyang damit kaya napunit ito. Nadapa siya kaya mabilis siyang gumapang papalayo. Napasandal siya sa pader. Habol ang hininga niya nang makita ang aso na tila lumalaki sa kanyang paningin at papalapit na naman sa kanya. Hinarang niya ang mga braso nang makita ng pasugod ito. Malakas ang kanyang sigaw at naghahalo na ang pawis at luha sa kanyang muka. Nung sandaling dapat nakagat na siya, bumukas ang mga ilaw sa sala. Ma'am Jelay, ano pong ginagawa niyo sa lapag? Baka po lamagin kayo dyan. Ha? Buhay ako? Ikaw ba yan, Nanay Donna? Ako nga, ginising ako nitong apo ko. May narinig daw siyang umiiyak at humahangos kaya napabangon po ako. Sabi po sa inyo, Lola, sumisigaw siya eh. Nakita niyo ba yun? Ang alin po? Yung halimaw na mukhang aso gusto kong patayin. Ha? Yung halimaw na mukhang aso sa gubat. Nakarating na rito, sinugod na naman ako. Ano pong sinasabi niyo? Nasa kulungan po si Rio. Hindi yung aso na yun na nakita ko. Kakaiba siya. Mapupula ang mga mata, matutulis at patayo ang mga tenga. Naglalaway siya na parang pagkain ng turing niya sa akin. Galit na galit ang itsura niya at parang gustong-gusto niya akong kainin. Wala naman po ako nakitang halimaw dito eh. Mukha ba ako nagsisinungaling ha? Ay, aray! Bakit ho kayo nananakit, ma'am? Bakit? Bakit ha? Ang ayaw ko sa lahat, ginagawa kong sinungaling. Aray, tama na po! Bitiwan mo nga ang lola ko! Ang sakit! Ang sakit mo na! Bumaon ang kagat mo! Huwag mo sasaktan ang lola ko! Akong makakalaban mo! Ay, Lloyd, apo, huwag mo nang patulan. Ganon. O sige, ikaw na lang ang sasaktan ko. Ikaw na lang ang sasabunutan ko. Yan! Akala mo hindi kita papatulan ha? Sige, magsabunutan tayo! Mga bata kayo! Magsitigil nga kayo! Diyos ko! Huwag ka nga makialam dito. Ikaw na bata ka, akala mo ganun-ganun lang ako ha? Akala mo rin magpapatalo ako sa'yo? Kahit bata ako, mas matangkad ako sa'yo. Hindi ko hahayaang saktan mong lola ko. Anak ako na may-ari ng bahay na to. May karapatan ako sa bahay at utusan ka lang namin. Tinuruan ako ni Sir Gio na kapag may umapay sa lola ko, ipagtatanggol ko siya. Anong nangyayari rito? Nagising ako sa ingay ninyo. Jelay, anong ginagawa mo? Itiwan mo nga yung bata. Ay naku sir, mabuti po at nagising kayo. Hindi ko po sila maawat eh. Jelay! Lloyd! Tumigil na nga kayong dalawa! Isa! Dalawa! Kasar! Titigil na! Yan na! Anak, tinulak mo pa talaga? Ayos ka lang ba, Lloyd? Ayos lang po ako. Bakit ba kayo nag-aaway? Dad! Bakit ka naman umiyak, Jelay? Ang higpit pa ng pagkakayakap mo. Dad, yung halimaw sa gubat, hinabol na naman ako. Nandito siya! Nandito siya! Gusto niya akong patayin. Tapos sinaktan ako ng batang yan. Sinaktan ko lang naman po siya kasi sinaktan niya rin po si Lola. Teka, sandali ha. Naguguluhan na ako. Nanay Donna, nakawala na naman ba si Rio? Hindi po sir. Nasa loob pa rin siya ng kulungan. Natutulog nga po sila pero nagising lang sa sigaw ni ma'am kaya nagising na rin po kami. Pero iba raw po ang tinutukoy ni Ma'am Jelay. Baka naman guni-guni mo lang yun, anak. Dad, ano ka ba? Ako nakakita sa halimaw. Ako ang hinabol. Alam ko ang nakita ko. Umalis lang siya nang mamatay ang ilaw at dumating ka. Pero kung may halimaw, dapat pagbukas ko ng ilaw, makikita ko siyang tumakbo palayo. Pero wala po akong nakita eh. Kasunod lang din po ako ni Lola. Wala po akong nakita. So pinapalabas mo talagang sinungaling ako, ganun ba? Hindi naman po sa ganon. Anong hindi? Yun ang pinapalabas nyo eh. Tama na, Jelay. Dad, totoo po ang sinasabi ko. Nabagsak ko pa nga yung pitsil ng tubig dun sa kusina eh. Kung ayaw niyong maniwala, puntahan niyo ron. Ay nako, baka may mabubog pa. Nanay Donna, pakitawag nga si Gina para linisin ang kalat. Ay, ako na po ang gagawa.
Hindi na po. Ipaubahin niyo na po sa iba yan. Ako na lang po ang gagawa. Sigurado ka ba? Opo, kaya ko po yun. O sige, salamat Lloyd ha. Ikaw naman Jelay, mag-sorry ka kay Nanay Donna. Bakit ako magsasorry? Bakit nga ba hindi ka hihingi ng tawad? Ibabalik kong tanong sa'yo. Wala akong ginawang masama. Bakit mo ba sila kinakampihan? Ako nga tong sinaktan tapos gusto pa akong lapain ng halimaw. Anak mo ko, dapat akong kinakampihan mo. Anak kita, kaya kilala ko ng ugali mo, Jelay. Humingi ka ng tawad. Sir, hindi na po kailangan. Oo, hindi naman daw kailangan, oh. Isa, huwag mo nang hintayin magtatlo pa ang bilang ko. Hindi na nga raw kailangan eh. 2. Sorry. Ano? Di ko marinig. Sorry na po. First warning na to, Jelay. Binabalaan kitang huwag mong sasaktan ng mga tao sa bahay ko. Ha? Nasaan ba si Von, Nanay Donna? Nandun po sa may kulungan, binabantayan ng mga alaga. Sabihan mo siyang siguraduhin nakalak ng mabuti ang mga kulungan ng aso, ha? Opo. Pasensya na, Nanay, ha? Huwag kayong mag-alala. Didisiplinahin ko ang anak ko. Maraming salamat sa pangunawa, Sergio. Okay lang po ba kayo? Ayos lang po ako, huwag po kayo mag-alala. Ay, pasensya na talaga. Jelay, ano ba tong kalukuhang pinasok mo? Dad, maniwala ka naman sa akin. Pinagkakaisahan nila ako maglola eh. Sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit na makapasok ang aso o halimaw man sa loob ng bahay. Sige na, matulog ka na. Ganun lang yun? Hindi mo man lang sila pagagalitan? Hindi naman nila kasalanan kung may nakapasok na ibang aso. Hindi nga yun basta aso lang, Dad. Halimaw siya. Mukha lang siyang aso. Yun yung nakita ko sa gubat. Jelay, nakita kong aso ang sumugod sa'yo kahapon. At hindi ka kaibang nilalang. Ano ba sinasabi mo? Totoo ang nakita ko, Dad. Ang hula ko, yung aso mo ang nilalang na yun. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na normal lang ang asong nakita ko? Wala ka talagang tiwala sa akin, no? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Bahala ka na. Matutulog na ako. Jelay! Jelay! Napatigil si Jelay sa paglalakad nang marinig niya ang malalakas na yabag sa kanilang bubong. Gawa sa magandang kalidad ng bubong ang bahay nila, kaya alam nilang mabigat at malakas ang nilalang na yon. Paulit-ulit na lumalagabog ang bubong na parang may malakas na umaapak at tumatalon sa ibabaw. Napatingin silang lahat sa itaas habang umaalulong na naman ang mga aso. Sabi ko sa inyo may halimaw talaga eh. Nasaan ba si Von? Pakisabihan nga na tingnan ko ano yung nasa bubong. Sige po. Yung mga aso kanina pa nagwawala, pupuntahan ko lang. Dad, huwag mo iwan dito. Di sumama ka, wala namang problema. Walang problema, Dad. May halimaw sa loob ng bahay, may kumakalabog sa bubong. Oo nga naman, walang problema, no? Tigilan mo na ang bunganga mo at maglakad ka na lang. Habang naglalakad ako, dinig na dinig ko ang alulong at ingay ng mga aso mo. Nakakatakot. Huwag kang matakot, nandito naman ako. Teka, Dad, nasan bang kulungan ng aso mo? Bakit parang palabas na tayo? Nakikita mo ba yung dalawang maliliit na bahay na yon sa gilid ng bakuran natin? Yung nasa kaliwa, kulungan yun ng mga aso. Yung nasa kanan, doon naman nakatira si Nanay Donna. Dad, bakit parang kalmado ka lang? Hindi ka ba natatakot? Kailangan bang matakot ako? Halika na. Tumigil na po yung kalabog sa itaas. Ay, Diyos ko! Kailan ka pa sumusunod sa amin, ha? Kanina pa po. Hindi ko na malayang may tiyanak pala tayong kasama. Hindi ako tiyanak, ha? Dad, anong meron? Bakit ka huminto? Sinilip ko lang yung bubong natin. Wala naman kung ano roon. Nandito na tayo sa mga aso. Kumusta mga anak ko? Bakit kayo malulong, ha? Anak daw. Hindi ko alam na may aso pala akong kapatid. Teka, nasa na yung asong umatake sa akin nun? Bakit wala siya dyan? Tatay Gio, wala po si Rio. Ha?
Oo nga no. Nasaan ang asong yun? Hindi kaya ang halimaw at ang aso mo iisa, Dad? Sinasabi ko na nga ba, halimaw ang inaalagaan mo at gusto niya akong patayin. Anong sinabi mo? Hindi halimaw ang aso ko. Lloyd, puntahan mo ang tatay mo at sabihin hanapin si Rio. Hindi na po kailangan, sir. Nahanap ko na po si Rio. Rio, halika nga rito. Dad naman pinalalapit pa talaga niya ang halimaw niyang aso, oh. Kumakahon na naman siya sa akin. Ay, sorry. Sige na, Nanay Donna, pakipasok na lang siya sa loob. Sige po. Sandali lang. Paano nakawala ang aso na yan? Kung minsan nakakalusot siya sa kulungan. Nakakalusot? Alam niyong nangangagat ang alaga niyo pero wala kayong pag-iingat na ginagawa. Paano kung atakihin na naman ako niyan, ha? Naku, pasensya na po. Aayusin po namin ang pagkakakulong sa kanya. Alam mo, Ate Jelay, naaamoy ng aso kung ang kaharap nila ay malupit sa hayop. Sa tingin ko yun ang dahilan kaya kanya inaatake. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, ha? Tsaka paano niyo ipapaliwanag na nawala ang kumakalabog sa bubong tapos biglang lumitaw yung aso na yan? Ibig sabihin, siya ang halimaw. Ay naku, ma'am, imposible po ang sinasabi niyo. Normal na aso lang si Rio at hindi niya kayang umakyat sa bubong. Pero dumating siya kung kailan nawala yung halimaw na umaatake sa akin? Paano niyo may papaliwanag yun, ha? Shut up, Jelay. Normal lang na aso siya sa paningin namin. Walang halimaw. Nasaan ba si Von? Nasa harap ng bahay po, sir. Nililinis ang dumi ni Rio. Nakita niya kasing takbo ng takbo tong aso. Yun pala, dumumi na sa bakuran. O sige, pakisabi ayusin ang pagkulong sa mga aso para hindi makawala, lalo na si Rio. Opo. Jelay, halika na. Kainis. Naglakad na sila pabalik sa bahay. Muling lumingon si Jelay at nakita na naman niya ang kakaibang mata ng aso. Kinilabutan siya. Pero alam naman niyang walang maniniwala sa kanya. Dumaan silang mag-ama sa kusina kaya naalala ni Jelay na uminom muna ng tubig. Habang umiinom ay nakita niya ang lagayan ng mga kutsilyo. Palihim siyang kumuha ng isang maliit na kutsilyo. Pagkarating niya sa kwarto ay inayos niya ang pagkalak sa bintana. Nag-isip siya ng plano pero nakatulog siya. Paggising niya, wala na ang tatay niya. Dumiretso siya sa kulungan ng mga aso. Kinuha niya ang walis tambo na may katabaan ng hawakan na gawa sa yantok. Ipinasok niya yun sa pagitan ng butas ng mga hawakan. Pagkatapos ay pinagsusundot at pinaghahampas sa mga aso. Mga peste kayong mga aso kayo. Dapat sa inyo mamatay. Ano? Akala nyo hindi kayo makakatakas ngayon. Nasaan ang Rio na yon? Ikaw nga. Umanda ka sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nalulumpo. Hindi ka makakaalis sa kulungan mo, no? Kawawa. Ay, Ma'am Jelay, bakit niyo po pinapalo ang mga aso? Gusto ko silang paluin. Bakit ba? Tigilan niyo na po yan. Ang mga aso, tinatandaan nila ang mga taong sumasalbahay sa kanila. Kaya itigil niyo na po. Bakit kita susundin? Hoy, para sabihin ko sa'yo, katulong ka lang dito. Hindi porke mabait sa'yo ang daddy ko, ganun din ako. Ibahin mo ako sa kanya. Nakikiusap po ako. Huwag niyo na pong bugbugin ang mga aso, lalo na si Rio. At tumabi ka nga dyan. Dahil sa asong yan, kaya ako nagmukhang sinungaling si daddy ko. Ay, pakiusap po, wag si Rio. Wala akong pakialam. Umalis ka dyan kung hindi ka ang hahampasin ko. Alis dyan! Ako na lang po ang saktan nyo. Wag lang ang aso. Mahalaga sila sa akin kahit hindi ako ang tunay nilang amo. Parang pamilya na ang turing ko sa kanila. Pamilya? Mga tanga lang ang mga taong tinuturing na pamilya ang mga hayop. Laruan lang ang mga hayop kaya hindi dapat sila minamahal. Ako na po ang saktan ninyo. Wag lang po sila. Totoo ba yan? Isasakripisyo mo ang sarili mo para lang sa mga hayop? Okay, sige. Pagbibigyan kita. Aray! Gusto mo to, di ba? Sige, sa'yo ko ihahataw tong yantok ng walis tambo, ha?
Aray ko! Lola! Lola! Bata ka? Bakit mo kinukuha ang walis, ha? Tigilan mo pagpalo sa lola ko! Ano ba? Bitiwan mo yan! Okay na yan! Akala mo ba mabibitiwan ko ang walis, ha? Mas malakas ako sa'yo. Umalis ka dyan! Ay, apo! Bakit mo sinasaktan ang lola ko? Bakit hindi mo itanong sa lola mo? Apo, pabayaan mo na siya. Sasaktan niya ang mga aso kung hindi ko siya pinatigil. Tapos po Lola, ikaw na lang sasaktan niya kapalit nun? Alam mong mahalaga sa akin si Rio. Ayos lang sa akin kung ako ang masasaktan. Lola, kahit po yung aso kumakahol at hindi pumapayag sa desisyon niyo. Bakit po mas mahal ninyo ang aso kaysa sa sarili niyo? Ay, utang na loob. Dito pa talaga kayo nagdadrama? Kung ganon, kayo na lang dalawa ang papaluin ko. Yan! Feeling bayani ka pa, ha? Tama na! Anong tama na? Hindi kita titigilan. Aray! Huwag mo saktan ang lola ko! Lokong bata to, ha? Tinulak mo pa ako, ha? Humanda siya sa akin kapag nakatayo ako. Dapat lang pala sa'yo saktan ka ng aso kasi masama kang tao! Dapat lang din sa inyo na bugbugin dahil mga pakialamera kayo. Yan! Ang sarap niyong paghahampasin! Aray, Jelay! Dad? Dad! Bakit niyo ako sinampal? Akin na nga yung walis tambu na yan at baka sa'yo ko pa to ipalo. Ayos lang po ba kayo, Nanay Donna? Lloyd? Ayos lang po ako, sir. Medyo masakit lang po yung hampas niya, pero ayos lang po ako, tatay. Jelay! Ano na naman kabaliwan tong ginagawa mo? Bakit mo sila sinasaktan? Sinampal mo ako dahil lang sinaktan ko sila. Anong dahil lang sinaktan ko sila? Naririnig mo ba sarili mo? Tinatakot mo ang iba pang mga kasambahay natin dito. Ako lang ang lagi mo nakikita. Ako lagi mong sinisisi. Ako na lang may kasalanan. Ano bang ginawa mong mabuti simula nung dumating ka rito? Manang-mana ka talaga sa mami mong masama ang ugali. Kasalanan nilang dalawa yan. Kung di sila umarang sa plano ko, mapapalo ba sila? Matinong daddy ba ang kumakampi sa ibang tao kaysa sa anak niya? At matinong tao ba ang natutuwa na sinasaktan ng iba? Baliw lang ang gumagawa ng Jelay. Tama, Dad. Parehas kayo na sinabi ni Mom. Baliw na raw ako. Sa tingin ko nga, baliw na ako. Kung nababaliw ka na, dadalhin kita sa mental hospital kaysa saktan mo ang ibang tao. Binabalaan kita, Jelay, ha? Oras na mangyari pa ulit ito, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin ka. Eh di palayasin mo. Abandonahin mo rin ako gaya ng ginawa ni Mom. Iwan niyo rin ako mag-isa. Kasalanan yung lahat kung bakit ako nagkaganito eh. Kasalanan niyo. Kung mapagmahal lang kayo mga magulang, hindi to mangyayari sa akin. Hindi, Jelay. Ikaw ang may kasalanan yan. Alam mo na kung gaano kasakit ang saktan ng ibang tao, pero ginagawa mo? Pinaparamdam mo rin sa iba ang naranasan mo. Naging masaya ka ba habang sinasaktan sila? Hindi ibang tao ang sinisira mo, kundi ang sarili mo. At huwag mong isisi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Bata pa lang tinuruan na kitang makibagay sa ibang tao. Ikaw ang may kasalanan yan. I hate you! I hate all of you! Mga wala kayong kwenta! Paakyat na nagmarcha sa kanyang kwarto si Jelay. Walang humpay sa pagtulo ang kanyang luha. Hindi niya akalain na mas kakampihan pa ng tatay niya ang ibang tao kaysa sa kanya. Hindi niya makita kung saan siya nagkamali. Nakatulog siya at hindi na kumain pa. Palaging nakabukas ang lampshade ni Jelay dahil hindi siya nakakatulog sa gabi nang walang ilaw. Kaya nang magising siya kinagabihan, nakita niya ang halimaw na humihila sa kanyang kumot. Tila anyong aso ito pero mas mabangis ang itsura. Napasigaw siya at napadaing nang kagatin siya nito sa braso niya. Gigil na gigil ang itsura nito. Tulong, Dad! Ang sakit ng kagat niya. Bumabaon ng pakil niya sa braso ko.
Nasaan ang kutsilyo ko? Hindi ko makuha. Tulong! Tulungan niyo ako! Ano ba? Umalis ka sa ibabaw ko! Jelay! Jelay! Si Dad. Dad, tulong! Tulungan niyo ako! Nandito na naman ang halimaw! Hindi ko mabuksan ang pinto! Jelay! Jelay! Sergio, ano po nangyayari kay Ma'am Jelay? Mukhang sinusugod na naman siya. Ewan ko, bigla na lang siyang sumigaw eh. Pakikuha nga ng spare key sa baba, Lloyd. Opo. Tulong! Sandali lang, Jelay! Hindi ko mabuksan ang pinto! Kahit anong sipa ko, hindi siya nasisira! Naririnig niya ang pag-uusap nila sa labas at nalaman niyang matatagalan pa bago mabuksan ang pinto. Nakuha na ni Jelay ang kutsilyo na nasa ilalim ng kanyang unan. Sinugatan niya ang aswang sa bandang braso. Umungol sa sakit ang halimaw. Saglit siya nitong nabitiwan pero agad din siyang nahuli at kinagat sa leeg. Buong tapang na umunday siya ng maraming saksak sa katawan nito kaya muling umangil ang halimaw. Gumulong siya para makababa at gumapang papunta sa pintuan. Ngunit hinila nito ang paa niya. Tumihaya siya at winasiwas ang kutsilyo sa harap ng halimaw. Tila mabangis na aso ang kalaban niya at patuloy ito sa pag-alulong. Kumikislap sa galit ang mga mata nito. Nabigla siya nang muli siyang dambahan at ginamit ang nguso para mapatalsik ang kutsilyong hawak niya. Wala na akong magagawa. Pagod na ang katawan ko. Makakagat na niya ako. Ipipikit ko na lang ang mga mata ko para hindi ko siya makita. Katapusan ko na. Mamamatay na ako. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Ha? Bakit ganun? Hindi dumapo ang kagat niya sa akin. Anong klaseng nilalang yan? Nagliliwanag siya. May mamputla siyang balat. Kulay berde ang mga mata at ang ganda niya. Bakit niya ako tinutulungan? Tatay Gio, ito na po susi! Akin na, bilis! Dali! Jelay! Jelay! Ano po yan? Dad! Dad! Jelay, anak! Naku, Diyos ko. Halika nga rito, okay ka lang ba? Anong... Sino yung mga yan? Tatay Gio, may mga halimaw nga! Dad, sabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo naniniwala sa akin. Nasaktan ka ba, ha? May kagat po ako sa leeg at braso. Ospital. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Umalis kayo rito. Sa ngalan ng banal na pangalan ng Panginoon, lisanin niyo ang bahay na ito. Ano po yung sinasabi ninyo, Lola? Asin ito, Apo. Pinapaalis ko sila rito. Nakikita niyo po ba yung halimaw? May kumakalaban sa kanya. Isang magandang babae. Tumalong silang dalawa sa bintana! Takpan yung mga sarili nyo. Yung mga bubog ng jealousy baka tamaan kayo. Dad! Mahapdi yung mukha ko. Naku, yan nga ba sinasabi ko? Tinamahan ka nga ng bubog. Aray! Lola! Tumalsik yung bubog sa hita ko! Ay, sus ko, Apo. Gagamutin natin ng sugat mo, ha? Nanay Donna, pakisabi kay Von ihanda ang kotse. Anak, bubuhatin kita, ha? Kumapit ka sa leg ko. Yes, Dad. Kasi, sir, Oh, bakit? wala po dyan ang anak ko, sir. Nandun po sa kaibigan niya sa Laguna. May inayos po silang bahay. Ano? Bakit hindi ko alam yan? Nitong gabi lang po umalis kaya hindi na nakapagpaalam sa inyo. Wala na tayong oras. Buksan mo na lang ang gate, please. Opo, sir. Dalawang araw si Jelay sa ospital. Pagkatapos ma-confine ay bumalik-balik pa rin sila para sa mga check-up at para maturukan siya ng anti-rabies, anti-tetano at ERIG dahil sinabi ng kanyang ama na aso ang nakita niyang lumapa sa kanya kahit paulit-ulit niyang sinabi na hindi normal na aso yun.
Tinahi ang kanyang mga sugat sa braso at leeg dahil sa galit ng halimaw. Natuklap ng kaunti ang kanyang balat. Inilipat naman ang kulungan ng mga aso sa bodega ng farm upang malayo na kay Jelay. Nalaman din nilang nawawala ang asong si Rio. Ilang araw matapos siyang atakihin ay natutulala pa rin ang dalaga. Iniisip din niya kung sino ang nagligtas sa kanya. Araw-araw ay ginagamot ng matanda ang sugat ng amo habang nangungulit si Lloyd. Lola, bakit kaya hindi pa gumagaling ang mga sugat ni Ate Jela Itera? Apo, ano ka ba naman? Naririnig ka ng amo natin. Ay, pasensya na po, Sergio, ha? Wala akong problema sa akin yun. Ganyan naman talaga ang mga bata mga palabiro. Tsaka po, totoo naman, hindi ba? Ay, bunganga mo, Lloyd. Hoy, Mongoloid, wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Kulang pa ba ang hampas ng walis tambo para matauhan ka, ha? Na naman kayo. Hindi ka pa nga humihingi ng tawad sa kanila, anak Eh di sorry. Kaya hindi gumagaling ang sugat mo kasi puro ka pagsusungit. Nasaan na kaya si Rio? Kawawa naman siya. Nagpaskil na ako ng mga larawan niya sa lugar natin pero wala pa rin makapagturo. Yung aso pa rin ang inaalala mo. Muntik na ako mamatay ng dahil sa kanya. Hindi naman, anak. Paano kung naulol yung asong yon at nakakagat? Tayo ang sisisihin ng mga tao. Wala pa naman po sigurong nakakita kay Rio. Nag-iikot din po ako sa lugar natin pero hindi daw nila nakita si Rio Gabi-gabi nga po ako naiiyak kasi gusto ko na siya mahanap Ah, talaga? Iiyak na rin ba kami? Jelay, Parang tanga kasi. Kanino ba talagang aso yun? Naguguluhan na ako sa inyo Aso talaga namin si Rio, pero simula nang ampunin kami ni Sergio, naging aso niya na rin ito. Mabait ang asong yon at hindi nananakit. Seryoso, hindi nananakit? Tingnan mo ang itsura ko, Hindi ako naniniwala na si Rio ang kumagat sa'yo. Malamang ibang asong halimaw yun. Bakit ba ayaw niyo sa akin maniwala? May kutob ako na yung halimaw na may hawig sa aso at ang asong yun ay iisa. Imposible nga kasi mabait ang aso ko. Paano mabait? Nanglalapa nga siya. wag na kayo mag-away. Jelay, pinapatulan mo pa talaga yung bata Ang liit pa niya, no? Maiba ako, Sergio. Ilang araw na po pero hindi pa rin gumagaling ang sugat niya. Oo nga po Pabalik-balik na kami sa ospital. Ilang gamot na nga ang naibigay sa kanya Hindi ko alam kung maniniwala kayo rito pero sa tingin ko, dapat nating ipatingin si Ma'am Jelay sa albularyo. What? Yung mga witch doctor? Ano nung sinabi niya? Basta Lola, umuho ka na lang. Oo, yun nga. Bakit naman po, nanay? Gusto ko lang sanang sabihin na subukan niyo ang mga albularyo at baka gumaling dun si Ma'am Jelay. Naniniwala kayo sa mga ganon? Sus, sa halimaw nga, naniniwala ka Ayun na naman kayo. Ay, maraming salamat, nanay, ha. Pag-iisipan namin. Hindi naman kasi kami naniniwala sa mga ganun Walang mawawala, sir, kung maniniwala po kayo. Para rin naman kay Ma'am Jelay ito, para gumaling na siya. Hindi naniwala ang mag-ama sa sinabi ng matanda. Pero ilang araw na naman ang dumaan at pabalik-balik ang lagnat ni Jelay. Ang sugat niya ay hindi natutuyo. Kaya sa wakas, naisip na nilang sundin ang sinabi ni Nanay Donna. Sumakay sila sa kotse kasama ang maglola upang dalhin si Jelay sa kakilala nilang albularyo. Nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo kay Jelay na nakataas ang kilay at tila hindi naniniwala sa ginagawa ng albularyo. May personal na galit ang gumawa sa'yo nito. Inaaswang ka, iha. Aswang? Teka lang ho, ha. Di ba hindi naman totoo ang mga aswang? Ay, tatapalan ko ng halamang gamot ang mga sugat mo. Teka, ikaw ba ang tatay niya? Oo, ako nga ho. Iho, sa maniwala ka at sa hindi, may aswang.
Bakit ba ang mga katulad ninyo ay hindi naniniwala sa aswang pero naniniwala sa mga demonyo? Kung may Diyos, meron ding kalaban ng Diyos. Tandaan mo yan. O siya, bibigyan kita nitong mga halamang gamot. Palagi mo itong itapal sa sugat ng anak mo at palitan mo ito kada 8 oras. Bago mo itapal, painitan mo muna sa apoy, ha? Sige ho. At tungkol ho sa sinabi ninyo, bakit po kaya siya inaswang at ano po ang pwede namin gawin para hindi na siya balikan? Base sa pagtatawas na ginawa ko, ang aswang na yon ay nabulag sa katotohanan. Ano ibig mo sabihin? Sa nakikita ko sa'yo, masama ang ugali mo. Marami kang pinagmalupitang tao. Nakahanap ka ngayon ng katapat mong bata ka. Pasensya ka na, nadala ko ng emosyon. Yun na nga, bibigyan ko lang kayo ng mga payo at pangontra. Palagi kayong magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Dapat lagi rin kayong may dalang asin. Takot din ang mga aswang sa bawang, binasbasang walis tingting at mga banal na kagamitan gaya ng krus at rosaryo, lalo na sa banal na tubig. Sino siya? Sabihin mo sa amin. Jelay, huwag kang bastos makipag-usap. Pasensya na ho kayo sa asal niya, ha? Pwede ho bang malaman kung sino yung aswang na yun? Ang masasabi ko lang, malapit siya sa inyo at madali niya kayong pagmasdan. Sa ngayon, hindi ko alam kung nasan siya kaya wala akong may tutulong. Bukod sa halimaw na yon, may nakita pa akong kakaiba. May maputing babae na nagligtas sa akin. Sigurado ka bang ikaw ang niligtas niya? Ano ibig mo sabihin? O siya, malalim na ang gabi. Tapos na akong gamutin ka. Pwede na kayong umalis. Hindi mo pa sinasagot ang... Jelay, hayaan mo na. Maraming salamat ho, Mang Juni, ha? Pagdamutan niyo na ho ang bigay namin pagkain at kaunting pera. Pagka-uwi nila ay sinunod nila ang payo ng matanda. Nagsaboy sila ng asin sa paligid. Nagsabit ng mga bawang at naglagay ng walis tingting sa loob ng kwarto ni Jelay kahit ayaw nito. Nang gabi ding yon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Jelay kaya muli siyang bumaba upang kumuha ng tubig. Palagi niyang nauubos ang tubig sa baunan. At dahil hindi niya magising ang ama upang utusan, ay wala siyang magawa. Dinala niya ang maliit na kutsilyo at ang asin na nakalagay sa isang supot. May narinig siyang nag-uusap sa labas ng kanilang bahay. Medyo madilim sa labas dahil hindi binuksan ng ibang mga ilaw. Sa pagtataka ay lumapit siya at sumilip sa bintana. Von, tumigil ka na. Huwag mo nang ituloy ito. Nakikiusap ako para na lang din sa anak mo. Bakit ako hihinto kung kailan malapit na ako? Maawa ka naman sa kanya. Tigilan mo na ito. Bata pa siya noon. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Kung walang umiksena, napatay ko na sana siya. Anak, nakikiusap ako. Tama lang ang ginagawa ko, Nay. Ipaghihiganti ko ang aking anak. Kahit kailan hindi naging maganda ang paghihiganti. Anak yun ni Nanay Donna. Yung Von, ang sabi niya nasa ibang lugar yun. Nakakapagtaka. Nagpalit siya ng... Nagbagong anyo siya. Ibig sabihin tama ang hinala ko. Makalabas na nga at masabuyan siya ng asin. Mga walang ya kayo! Mga walang ya! Ma'am Jelay! Kumain ka ngayon ng asin. Sinasabi ko na nga bali mo ka eh. Ako, Ma'am Jelay! O ano? Ngayon ka sumugod sa akin. Uubusin ko tong asin, mamatay ka lang. Hoy! Saan ka pupunta? Buwiset, nakatakas na siya. Ma'am Jelay, nakikiusap ako. Huwag niyo pong saktan ang anak ko, pakiusap. Ano ba? Bitiwan mo ko. Kilala mo pala kung sinong umatake sa akin noon pero wala kang ginawa. Alam niyo maglola to, ha? Ano, sumagot ka? Kinausap ko siya para itigil na ang pag-atake sa iyo. Maniwala ka, Ma'am Jelay. At paano ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Matanda ka, halika rito, ha? Ang dapat sa'yo, pinapakain ng asin. Ayan, langunin mo yan! Tama na po. Masakit po ang sabunot ninyo. Lola! Tigilan mo, Lola ko! Aray!
Ikaw pang may ganang saktan ako ha? Mga aswang kayo! Teka, bakit hindi sila tinatabla ng asin? Bakit mo ba kami sinasabuyan ng asin? Hindi naman kami aswang! Bakit ganun? Bakit hindi kayo tinatablan? Ano ba kasing iniisip mo, ha? Ako pa talagang tinanong mo? Nakita ko, kitang-kita ng dalawa kong mata. Nag-anyong halimaw ang tatay mo. Aswang siya! Aswang! Hindi totoo yan! Hindi aswang ang tatay ko! Hindi ba, Lola? Pasensya na, Apo, kung kailangan kong ilihim ang lahat sa iyo, pero totoo ang sinabi ni Ma'am Jelay. Ha? Ano po? Tingnan mo, ibig sabihin hindi nyo pala sinabi sa apo nyo. Tama ka ng dinig, Lloyd. Aswang ang tatay mo. Hindi totoo yan! Pasensya ka na, Apo. Totoo ang sinabi niya. Umamin sa akin ang tatay mo. Noong nakipag-inuman siya, nayanggaw siya, nahawa siya ng pagiging aswang. Hindi! Nagsisinungaling ka lang! Jay Latera! Asama mo talaga! Ako pa talaga masama ang ugali. Kayo ang masama. All this time, nasa harap ko na pala ang mga ahas. Hindi aswang ang tatay ko! Ah! Aray, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Pumapatol talaga ako sa mga bata. Lloyd, bitiwan mo siya. Apo, tumigil ka na. Hindi aswang ang tatay ko! Magbabayad ka sa akin! Ano ba kayo? Tumigil na kayo. Dapat malaman to ni Dad. Isusumbong ko kayo kay Dad para mapalayas na kayo rito. Ano bang dapat kong malaman? Dad! Sir Gio, patawad, sir. Ano bang nangyayari sa inyo? Lumabas ako dahil akala ko bumalik na naman yung aswang. Pumasok ka na sa loob, Jelay. Dad, may kailangan kang malaman. Ang maglola na to, mga aswang sila. Ha? Lahi sila ng aswang. Jelay, ano na naman ang ginawa mo kay Nanay Donna? Ha? Sinaktan ka na naman ba niya, Nanay? Hindi na yun mahalaga. Opo, sinaktan niya po yung lola ko, kaya lumaban na ako. Kasi Dad, Jelay, tumigil ka na ha? Sila na nga lang ang tumutulong sa atin para matapos ng pag-aaswang sa'yo eh. Dad, makinig ka sa akin. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nila tayo tinutulungan? Sige nga. Hindi ko rin alam. Tama na, matulog ka na. Ewan ko sa'yo, Dad. Hindi ka talaga naniniwala sa akin. Bahala ka. Sa galit ni Jelay, nagwala siya sa loob ng kwarto pero wala rin naman siyang nagawa. Kinabukasan, sinilip siya ng ama sa kwarto. Masama na naman ang pakiramdam ni Jelay. Naglalaway siya ng malapot, tila wala sa sarili at gusto niyang mangagat. Mainit ang loob ng kanyang katawan. Nawala siya sa isip kaya muli siyang dinala sa albularyo. Kasama nila si Nanay Donna at Lloyd. Hindi alam ni Jelay kung ano ang tunay na nangyayari. Pero pagkakita pa lang, matindi na ang pagnanasa niyang kagatin ang albularyo. Habang pinipigilan siya ng mga kasama, hinawakan siya ng albularyo sa ulo at pinitik. Pagkatapos nun ay nawalan siya ng malay. Paggising niya ay nasa lugar na siya na puno ng maraming mga tutubi at paru-paro. Maliwanag ang lugar na yon. Maraming tao na mahahaba ang damit. May batang babaeng nagniningning na nakatingin sa kanya. Nilapitan siya nun at kinausap siya. Matapos ipakita sa kanya ang lahat, ay narinig niya ang boses ng albularyo kaya siya nagising. Jelay, anak. Ay, mabuti naman at nagising ka na. Dad, ano nangyari? Bakit tayo nandito sa bahay ng albularyo? Nawala ka sa sarili mo. Muntik mo na nga kaming kagatin lahat kaya isinugod na kita rito. Nayanggaw ka, Jelay. Yanggaw? Pasalamat ka at may tumulong sa atin upang gamutin ka. Sino? Ang batang babae ba? Sa tingin ko ay nakita mo nga siya. Nakita kong pansamantalang humiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Inaaswang si Jelay pero may tumutulong para hindi magtagumpay ito. Isang engkanto. Nako, nararamdaman kong nasa paligid lang ang aswang. Nanay Donna, tama? Opo. Pakiusapan mo ang anak mo dahil kapag ako ang nangialam, hindi ko may papangakong mabubuhay pa siya. Pakiusap, huwag po ninyong saktan ang anak ko. Ano? Anak? May kumakalabog sa bubong, Lola. Nandito na siya.
Anong gagawin natin, Mang Juni? Pabayaan mo lang siyang pumasok. Ano? Gusto niyong malaman ang dahilan kung bakit siya naghihiganti, tama? Oo, pero kung mapapahamak naman tayo, hindi bali na lang. Ayoko nang may masaktan pang iba. Hindi mo mapipigilan ng tadhana, Gio. Dad! Ha! Sinisira na niyang bubong! Sinubukan ng aswang na pumasok sa bahay ng albularyo mula sa butas na ginawa nito sa bubungan. Ngunit handa ang albularyo. Nakita ni Jelay kung paano hampasin ni Mang Juni ang aswang gamit ang buntot pagi. Napatras ang aswang at bumaba mula sa bubungan. Sinalubong naman ito ng albularyo at ni Gio sa labas ng bahay para labanan. Panay ang hagis ng asin ni Gio habang nagmumura at ang albularyo naman ay hinahampas ito ng buntot pagi. Iyak ng iyak si Nanay Donna maging si Lloyd pero wala silang magawa. Napuruhan ng albularyo ang aswang kaya bumagsak ito sa sahig. Napatakbo palabas ang maglola at humarang sa anak nang akmang hahampasin na ulit ito ng albularyo. Wag! Pakiusap pag nusaktan ng anak ko! Tatay! Umalis kayo riyan, Nanay Donna, Lloyd! Hindi sila tatabi dyan, Dad. Dahil ang aswang na yan, ang aso mo at ang anak ni Nanay Donna ay iisa. Ano? Si Von? Panoorin mo ito, Gio, para malaman mo kung sino ang aswang na yan. Von? Ano bang nangyayari? Ano pang hinihintay mo, albularyo? Patayin mo na siya. Baka tayo pang patayin yan. Hoy, bata! Huwag mo akong inuutusan. Wala kang karapatan. Bakit? Babayaran ka naman namin ah. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung gusto mo, ibabalik ko na lang ang yanggaw sa'yo para maging aswang ka na. Hindi. Sorry na. Huwag mong ibalik. Von, ikaw ang may gustong pumatay sa anak ko? At alam niyo rin ito, Nanay Donna? Patawarin mo ko, Sergio. Dito ko lang naman nalaman na naging aswang pala si Von. Narinig din niya na umuwi na si Ma'am Jelay kaya lalo siya nagalit. Bakit, Von? Anong kasalanan sa'yo ng anak ko? Tinatanong mo pa ako anong kasalanan ng anak mo. Sa bait ng anak mong yan, nagtataka ka ba? Oo, alam ko, may kagaspangan ng ugali niya. Pero gusto kong malaman kung bakit kailangan mong umabot sa ganito. Hindi naman ako naging masama sa'yo, sa inyong pamilya. Wala naman sanang problema sa'yo, Sergio. Pero yung anak mo, hindi mo pinalaki ng tama. Alam mo ba kung bakit gusto ko siyang patayin? Dahil pinatay niya ang anak ko. Anak? Ibig sabihin matagal nang patay si Lloyd? Mukha ba akong patay? Tanga. May kapatid akong namatay, hindi ako. Aba, malay ba namin? Mukha bang alam ko ang history ng buhay niyo? Yan, dyan magaling ang mga kagaya mong bully. Hindi nyo naaalala ang mga taong inalipin ninyo pero ang mga biktima kahit kailan hindi kayo makakalimutan. Natatandaan mo pa yung kaklase mong dahilan kung bakit ka natanggal sa eskwelahan mo dito nung elementary ka pa lang? Anak ko yon. Sandali, anong natanggal sa eskwelahan? Lumipat ang anak ko sa Maynila nung elementary, hindi siya natanggal. Diyan ka nagkakamali, Sergio. Hindi mo alam na kaya natanggal ang anak mo ay dahil nambuli siya. Nambuli? Totoo ba yun, Jelay? Ano po eh. Jelay, magsabi ka ng totoo. Hindi po pinaalam ni Ma'am kasi magagalit ka. Ano? Bago po ako tumuntong ng grade 6, may nakaaway po ako. At itinago niyo yun sa akin? Pero Von, kung alam mo nangyari to, bakit hindi ka pumunta sa amin? Dahil ayaw ng asawa ko, sir. Ayaw niya ng gulo. Isa pa, wala na rin ang batang yan. Kaya paano namin magagawang kumprontahin siya? Iniisip niyo nga akong pumatay sa kanya? Bakit hindi ba? Dahil sa panglalait at pananakit mo sa anak ko, hindi na siya pumasok kahit gustong gusto sana niya mag-aral at makapagtapos. Sa simpleng salita mo, winasak mo ang pangharap ng anak ko. Nagkasakit siya dahil doon. Naratay at hindi na gumising pa. Dahil sa'yo, namatay ang anak ko. Kaya dapat rin kita patayin! Hinawi ni Von ang ina at anak upang muling salakayin si Jelay. Nagsaswang ito para kagatin ang dalaga. Ngunit napalo ito ng buntot pagi ng albularyo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng maglola habang paulit-ulit na hinahampas ni Mang Juni si Von. Si Jelay naman ay nakatitig lang.
Hindi siya makapaniwalang sinisisi siya sa pagkamatay ng dati niyang kaklase. Humarang ang kanyang ama upang hindi na makalapit pa si Von. Sinabuyan ng asin ni Gio ang aswang kahit na siya ay alanganin din sa ginagawa dahil naaawa na siya kay Von. Tumigil lang sila nang muli itong bumulagta. Tay! Tama na pakiusap. Hindi na lalaban pa ang anak ko. Mahina na siya. Pakiusap, tigilan na natin ito. Sorry, alam kong mali ang ginawa ko. Natatandaan ko na siya. Pero maniwala kayo, hindi ako ang dahilan kaya hindi na siya pumapasok. Hindi ko alam kung anong tunay niyang kinamatay. Sorry talaga. Pero nung ginagamot ako ni Mang Juni, nagpakita sa akin ng engkanto at si Vi yun. Ano ibig mong sabihin? Ayoko sanang sumingit sa drama ninyo, pero may gustong iparating ang anak mong si Vi. Makinig kayong lahat. Si Vi, hindi siya namatay sa normal lang na sakit. Namatay siya dahil kinuha siya ng engkanto. Ano? Kaya walang kwenta o walang basihan ng paghihiganti mo, Von? Hindi. Alam ko ang totoo. Ang babaeng yan ang pumatay sa anak ko. Donna, saan mo ba pinaglihi ang anak mo at ang tigas ng ulo? Sinasabi ko na nga ang totoo eh. Ano ba ang totoo, Juni? At bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Pabalik-balik ako noon dito pero hindi mo sinabi sa akin ang totoong dahilan. Alam mong tinatanong ko rin kung bakit siya namatay. Dahil ayaw sabihin ni Vi ang katotohanan. Gusto niyang isipin ninyo na namatay lang siya dahil sa sakit. Pero ang totoong dahilan, kinuha siya ng engkanto. Engkanto? Bakit siya kinuha? Makinig kayo. Lalo ka na, Von, para maintindihan mong walang kwenta ang ginagawa mo ngayon. Habang naglalaro sina Lloyd at Vi sa bukid, nadula si Vi at bumagsak siya sa putikan at nadaganan niya ang prinsipe ng mga engkanto. Namatay ito kaya nagalit ang pamilya nila. Kinuha nila si Vi bilang kapalit. Kung ganon, walang kinalaman si Jelay sa lahat. Hindi niyo ba napansin ang mga pasa ni Vi? Ipinakita sa akin ni Vi sa pamamagitan ng panaginip ang mga latay niya sa katawan. Indikasyon na pinahihirapan siya. Sa una ay galit ang mga magulang na engkanto sa kanya, pero sa kalaunan ay napamahal na sa kanya. Kung ganon, paano natin makukuha ang kaluluwa ni Vi? Nagkaroon sila ng kasunduan kaya hindi na natin mababawi si Vi. Si Vi na rin ang nagdesisyon na hindi na siya aalis doon at ang kapalit noon ay… Ano? Anong kapalit noon? Kapalit noon ay poprotektahan ng mga engkanto ang pamilya ninyo. Lalo ka na, Von. Mahal na mahal ka ni Vi. Sana wag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Pinipigilan ka ng engkanto na makapatay. Hindi. Gusto kong mabawi ang anak ko. Ibalik niyo siya sa akin. Ibalik mo ang anak ko. Masaya na siya kung nasaan siya, Von. Sana ay maging masaya ka na rin. Kung ganoon wala naman pala kaming utang sa pamilya ninyo. Itigil na natin ito. Humihingi po ako ng tawad kung may nagawa man ako kay Vi, maging sa inyong pamilya. Aanhin ko pa ang sorry mo kung patay na ang anak ko. Mabubuhay ba niyan si Vi? Hindi naman, di ba? Kaya iyon na yung sorry mo. Ano po bang gusto niyong gawin ko para mapatawad niyo po ako? Di mamatay ka rin! Von, alam kong masakit ang mawalan ng anak, pero huwag mo namang gawin ito. Para na lang sa pinagsamahan natin. Tay, tumigil na po tayo. Umalis na lang po tayo rito, Tay. Tay, sige na po. Anak, makinig ka kay Lloyd. Huwag nating sayangin ang buhay para lang maghigante. Wala akong kasalanan sa pagkamatay niya. Bakit ba gusto mo akong managot? Dahil ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit nawalan siya ng pag-asa. Kaluluwa lang niya ang nakuha ng mga engkanto. Pero ikaw, pangarap niya ang kinuha mo. Bakit ba kayong mayayaman? Pakiramdam niyo alipin niyo kaming mahihirap. Hindi nga po ako may kasalanan. Kahit ngayong matanda ka na, masama pa rin ang ugali mo. Sorry na. Hindi ko sinasadya. Nagsisisi na ako. Kung nagsisisi ka, sabay tayong mamamatay. Dahil sa matinding galit ni Von, muli siyang sumugod at naganyong hayop. Balak niyang tusukin ang tiyan ng dalaga. Sa bilis nitong kumilos ay kaagad siyang nakalapit kay Jelay.
Ngunit hindi nakaabot si Von dahil humarang ang engkanto at tinulak siya papalayo. Muli siyang hinampas ng paulit-ulit ni Mang Juni hanggang sa muli itong bumagsak. Panay ang sigaw ni Nanay Donna at ni Lloyd. Lumabas na ang masaganang dugo mula sa bibig ng lalaking aswang. Von, ang kulit mo talaga. Sinabi ko na sa'yong tumigil ka na eh. Tatay! Umuwi na lang po tayo, tay! Mukhang hindi na ako magtatagal. Nakikita ko lang anak ko. Nakangiti siya sa akin. Sabi niya, sumama na raw ako sa lugar nila. Masaya raw doon at puno ng musika. Gusto niyang maging sikat na mga awit. Mapapakinggan ko na siyang kumanta ulit. Tay, huwag niyo po akong iwan. Paano naman po ako? Pasensya ka na, Lloyd. Matigas ang ulo ng tatay mo. Sana ay huwag mo akong gayahin. Pakiusap, Juni. Gamutin mo ang anak ko. Sige, kung yun ang gusto mo. Huwag na. Alam kong kahit gamutin mo ako ay hindi na rin tatalab. Ayoko rin maging aswang. Hindi ko rin naman gustong mambiktima ng mga tao. Hayaan niyo na lang akong sumama sa anak ko. Vi, hintayin mo si tatay, ha? Hindi, huwag kang sasama kay Vi. Huwag kang sasama kay Vi, anak. Huwag mo akong iwan. Anak ko. Tay, huwag niyo po akong iwan, tay! Pasensya ka na, Lloyd. Mahal na mahal kita, anak. Sir, pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Pero nagpapasalamat din ako dahil nalaman ko ang totoo. Pasensya na po talaga. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Pero para malinaw lang, hindi ko po sinaktan si Vi. Kaibigan niya po ako. Totoo pong maldita ako at masama ang ugali. Pero ang tunay na dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok ay dahil may ibang nambubuli sa kanya na anak daw ng mamamatay tao. Hindi rin ako makapalag sa batang yun dahil palagi niyang sinasabi na ipapapatay niya kami sa tatay niya. Kaya ako nilayo ni Mom pero hindi totoong ako may kasalanan kung bakit siya nawalan ng ganang pumasok. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo man lang sinabi ang katotohanan? Natakot ako eh. Paano kung ako naman ang balikan? Anak, yung tinutukoy mo, nasa na siya? Nabalitaan ko pong wala na siya. Sila po yung napabalitang na-massacre ang pamilya. Kung ganun, walang dahilan para maghiganti, Von. Itigil na natin to. Patawad. Patawad sa minsalang nagawa ko. Hindi na po yun mahalaga. Basta tigilan na natin to kasi nangihina na ako. Huwag niyo na akong sakmalin o sugurin, utang na loob. Inaabot na ni Vi ang kamay niya sa akin. Huwag po kayo sumamatay. Paano naman po ako? May anak po po kayo rito. Tay! Tay! Tuluyan na ngang nawalan ng buhay si Von. Nagpakita sa kanila ang nakangiting si Vi kasama ang magagandang engkanto. Sinundo na nila si Von. Nakita nila kung paano lumabas ang kaluluwa ni Von at masayang sumama sa anak. Lupaypay sila nang matapos ang labanan. Iyak ng iyak ang maglola dahil iniwan na sila ni Von. Niyakap ni Gio ang maglola at nagpaalam sila sa albularyo. Binigyan si Jelay ng mga panggamot upang hindi tumalab ang pangyayanggaw sa kanya matapos siyang ritwalan. Pagkatapos ng lahat ng yun, napagdesisyonan ng maglola na umalis na sa poder ng mag-ama. Kaya kinabukasan ay nag-impake na sila. Nanay Donna, baka naman pwede nating pag-usapan to. Hindi niyo naman kailangan umalis dito.
Pasensya na, Sir Gio, pero buo na ang pasya ko. Aalis na kami rito ng apo ko. Bakit naman? Maraming nangyari sa pamilya natin at lahat ng konektado ay puro masasakit na alaala lang. Pero kayo lang ho ang inaasahan ko rito. Napamahal na rin ho kayo sa akin, lalo na si Lloyd. Baka pwede niyo pang pag-isipan. Nanay Donna, Lloyd, humihingi ako ng tawad sa mga ginawa ko sa inyo. Sa maniwala kayo o hindi, nung ginagamot ako ng albularyo, nakarating ako sa lugar kung nasan ngayon si Vi. Humingi rin ako ng tawad sa kanya. Humiling siya sa akin bilang kapalit ng pagpapatawad niya. Pangalagaan ko raw kayong pamilya niya. Pag-aralin daw namin si Mongoloid, si Lloyd, hanggang college at alagaan ka rin daw. Ay, ang apo ko. Napakabait ng apo ko na yon, kaya simula nang mamatay siya, nagkasakit ang nanay niya at namatay din. Kaya hindi ko rin masisisi ang anak ko kung bakit ganun na lang siya nalungkot nang mamatay si Bay. Mahal na mahal nila yon. Kaya wag na po kayong umalis. Magbabago na po ako. Hindi ko na po kayo sasaktan. Nadala lang talaga ako sa galit eh. Pero pinapangako ko, hindi na po mauulit yon. Lola, ano na pong gagawin natin? Sige, kahit hindi na lang kayo dito tumira, walang problema. Kung gusto ninyo, magpapatayo na lang ako ng bahay sa may farm. Kayo na ang papalit kay Von sa pagtitingin-tingin doon. Sasagutin ko rin ang pag-aaral ni Lloyd. Kahit sa ganito man lang makatulong ako sa inyo. Lola, ayoko sanang lumayo sa lugar na to. Baka pwedeng dito na lang po tayo. Apo, pero kasi... Kaya kong labanan si Ma'am Jelay kung sakaling bugbugin na naman niya tayo. Ate Jelay na lang. Ate Jelay Laitera. Ikaw naman si Lloyd Mongoloid. Ay naku, kung yan ang desisyon ng apo ko, hindi ako tumututol. Sa totoo lang, naaawa ko sa iyo, Lloyd. Marahil iniisip mo ngayong hindi ka binahal ng mga magulang mo dahil mas mahalaga ang kapatid mo. Pero unawain mo sila. Paglaki mo, maiintindihan mo rin ang sakit na mawalan ang minamahal. Hindi ko pa po siguro maintindihan sa ngayon, pero siguro nga po malalaman ko rin pag malaki na ako. Hindi ka talaga mahal ng mga magulang mo. Ha? Jelay? Joke lang. Iyak na yan. Ano pang hinihintay natin? Ibalik na natin itong mga gamit ninyo, ha? Halika na. Ako na po, Tatay Gio. Hindi, ako na. Ang gawin nyo na lang ni Jelay, magsabi sa kasambahay natin na maghanda na ng pagkain. Magsasalo-salo tayong lahat. Hindi ba masaya yun? Okay po. Sige, Dad. Ako na po ang bahala. Una na ako, Ate Jelay, ha? Mag-usap muna tayo. Ha? Anong pag-uusapan natin? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil nasaktan kita noon. Alam kong dapat ako nagpapasensya kasi ako mas matanda pero heto ako pasaway rin. Wala na po yun sa akin. Basta wag nyo na lang pong ulitin kasi lalaban talaga ako. Kahit magsuntukan tayo. Lokong bata to. Ate, narinig ko nun kay Tatay Gio na nasuspindi ka raw sa school. Oo, dito na ulit ako mag-aaral sa susunod na pasukan. Bakit ka nasuspindi? Nambuli ka na naman? Hindi na ako pumapasok kasi dahil sa issue ng parents ko. Pakiramdam ko wala na silang pakialam sa akin lalo na si Ma'am. Kaya yun, nagbisyo ako. Nahuli ako sa campus na umiinom. Kaya nasuspend ako. Huwag mo kong gagayahin ha. Hindi talaga. Masama kang ehemplo eh. Loko ka talaga. Batukan kita eh. Batukan din kita. Kala mo ha. Joke lang. Pero yun na nga. Kung pakiramdam mo walang pakialam ang mga magulang mo sa'yo, hindi ka naman nag-iisa. Ang magagawa mo sa ngayon, magsumikap ka. Kung wala nagmamahal sa'yo, mahalin mo ang sarili mo. Tsaka, nandyan pa naman si Lola Donna mo eh. Tama na nga, Ate Jelay. Kinikilabutan ako kapag sa'yo nang gagaling yung mga payo eh. Loko ka talaga. Tinupad ng mag-ama ang pangakong pag-aaralin si Lloyd hanggang kolehiyo. Nakapagtapos ito sa kursong civil engineering. Nagpagamot naman si Jelay upang maayos ang kanyang pag-uugali at pag-iisip. Nang gumaling siya, ay bumalik siya sa pag-aaral at nakapagtapos naman ng kursong psychology. Parehas nilang ibinaon sa limot ang mga sakit ng alaala at muling bumangon ng magkasama. Lumago pa ang mga negosyo ni Gio at naabutan pa ni Nanay Donna na makagraduate ang apo bago mapayapang binawian ng buhay.
Itinuring ni Jelay na tunay na kapatid si Lloyd at hanggang sa kasalukuyan ay nagtutulungan at nagmamahalan pa rin sila.